Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Natukoy na si Mark Anthony Rosales ang nagbigay daw ng di umano powder sa inumin ni Christine. Yan ang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago tayo magsimula, huwag niyong kakalimutan na mag-subscribe and hit the bell button para hindi ka na mahuli sa mga balita at updates na napapanahong balita sa ating bansa. Kaya naman mga kaibigan, magsimula na agad tayo. Ayon sa pinagkakatiwalaang mga balita na si Mark Anthony Rosales ang pinaghihinalaan na ngayon siya ay naglagay ng powder sa inumin ni Christine. Well, yan ang ating tatalakayin. Kung wala siyang ginagawang hindi maganda, dapat siya ay lumantad na at magbigay ng panayam sa media para malinis ang kanyang pangalan at masabi niya kung ano talaga ang totoong nangyari kay Christine. Dahil ayon sa kanya, matalik siyang kaibigan ni Christine at tinulungan niya si Christine para makasali sa mga beauty pageant. Sa katunayan, itong si Mark Anthony ay milyonaryo dahil meron siyang sariling salon at nag-i-sponsor din siya sa isang mga beauty pageant na talaga nga namang napakalaki katulad ng Miss Universe Philippines. Ito namang si Valentin Rosales, kinumpirma niya na magkasama sila ni Christine ng mga bandang alas 2 ng umaga at hanggang alas 5 ng umaga sila ay nagkakasiyahan. Wala naman daw mali sa nangyayari nung araw na iyon dahil masaya sila. Dagdag pa ni Valentin Rosales, hindi daw akalain ni Christine na siya ay mahilo dahil matagal na daw silang nagkakasiyahan at nagiinuman, kaya nanibago siya. Dagdag naman ni Romel Galido dito na siya ang nakakita kay Mark Anthony at kay Louie de Lima na tila merong inilagay sa kanilang ilong na kulay puting pulbos. Well, yan ang iimbestigahan at susuriin pa ngayon ng NBI. Sa katunayan ngayon ay gumagawa na ng impormasyon ang NBI upang talakayin ang magiging resulta ng kanilang pagsasaliksik. Mula pa kay Romel, siya ay lumipat ng room 2209 upang bumalik sa kanyang pagtulog. Makalipas ang kalahating oras, tinignan niya si Christine kung nasa tabi niya ito, ngunit wala at pumunta siya sa room 2207. Mula naman kay Dr. Marichi Ramos na in-interview ni Ma'am Jessica Soho nito lamang linggo. Dahil dito raw ay meron silang napansin na kakaiba kay Christine dahil meron daw hindi sinasabi ang mga kaibigan ni Christine sa kanya at hindi daw tugma ang sinasabi ng mga kaibigan ni Christine sa media at nung sila ay tanungin sa ibang media pa. Bakas kay Dr. Marichi ang nanay-nanayan ni Christine Dacera ang lungkot sa kanyang mga mata. Sa kanyang tabi naman, andun ang tunay na nanay ni Christine at sabi nila dito na masipag at maunawin itong si Christine at mahilig tumulong sa kanila. Kung gusto nyong mapanood ang panayam ni Dr. Marichi kay Ma'am Jessica Soho, mangyaring pumunta sa official na channel ng GMA Public Affairs at doon nila ikukwento ang tunay na pagkatao ni Christine Dacera, kung gaano nga ba ito kabait at kung gaano ito masiyahing tao. Samantala, balik tayo kay Mark Anthony Rosales. Ito raw ay bakla at inamin naman niya, inaantay lamang daw niya ang iba pa niyang mga kaibigan at suporta ng kanyang sariling lawyer para siya ay ipagtanggol na kung saan siya raw ay minamata nito sa media. Kaya napagdesisyonan niya na hindi mamuna magbukas ng mga social media accounts para maiwasan ang mga salitang hindi maganda. Patungkol naman sa kanyang negosyo, marami raw itong negosyo. Sa katunayan, siya ang nag-makeup kay Gabby Garcia, Kate Valdez at marami pang ibang artista katulad na lamang ni Clea Pineda at ni Miss Universe
Philippine na si Rabea Mateo. Kaya naman masasabi natin na may kaya itong si Marc Anthony at kaya rin daw niyang bumili ng isang bahay na kanya. Kaya yung ibinibintang sa kanya na naglagay daw siya ng parang pulbo sa inumin ni Christine, hindi daw niya yung magagawa. Bakit naman daw niya sisirain ang kanyang buhay sa pagkakataon na yon? Dahil gusto lamang daw niyang makipagsiyahan sa kanyang mga kaibigan. Sa kabilang dako, nakunan naman ng panayam ng ABS-CBN si Clark at si Valentin Rosales. Ayon sa kanilang pahayag, ang nangyari kay Christine ay wala silang kinalaman, bagkus inaalalayan nila si Christine. Sadyang mailap daw si Christine kapag binabalik nila sa room 2209. Kaya nung sila ay in-interview ng ABS-CBN, dito nila ikinuwento ang tunay na nangyayari at hanggang ngayon hindi pa rin sila makapaniwala sa sinapit ng kanyang kaibigan. Kaya naman mula kay Clark at Valentin, makikipag-ugnayan daw sila sa mga otoridad upang malaman ang totoo at para matapos na raw ito dahil bagong taon na at ngayon meron daw silang bagong pagsubok na hinaharap na hindi naman nila ginawa. Samantala, itong si Marc Anthony Rosales na pinaghihinalaan daw ng mga otoridad at ng netizen, hindi pa rin siya nagbibigay ng opisyal na pahayag at hanggang ngayon nagiging mailap pa rin siya sa media dahil daw para ma-observe daw niya ang kanyang sarili dahil wala naman daw siyang nagawang hindi maganda sa kanyang kaibigan na si Dacera. Kaya naman mga kaibigan, dito na nagtatapos ang ikalawang bahagi patungkol kay Marc Anthony Rosales at kay Christine Dacera. Maraming salamat po sa mainit nyong pagsuporta at pag-antabay sa ginagawa nating pagsasaliksik. Maraming salamat po at huwag nyo rin kakalimutan na mag-subscribe and hit the bell button para hindi ka mahuli sa mga balita at updates na napapanahong balita sa ating bansa. Naway magkita-kita tayo sa ikatlong bahagi patungkol dito kay Marc Anthony at sa kanyang matalik na kaibigan na si Tintin Dacera. Maraming salamat mga kaibigan, hanggang sa muli, paalam.